lagi lang siyang nandyan. Nandiyan yung peace natin. Ito yung sinasabi sa John 14 na, I, the Lord, will give you the peace nor the world. Hindi kayang ibigay ng mundo yung peace na bibigay ni Lord. Amen po. Let's sing our Lord. The first verse, you are the peace. Hallelujah. You are the peace that guards my heart. My help in times of need. That's what we found peace in the Lord. You are the hope that leads me on. And brings me to life. love you, Lord. We love you, Lord. Dahil kayo nagmamahal sa amin. Nagmamahal sa amin ang pag-ibig na tunay, pag-ibig na wagas, pag-ibig na walang hanggan. Na hindi namin masusumpungan sa mundo ito, Panginoon. Hindi namin mararanasan sa kapwa namin, Panginoon. Ngunit salamat, Panginoon, na pinaranas mo sa amin. Salamat sa kapayapaan, Panginoon. Hindi kaya ibigay ng mundo ito, inuman, ng anumang bagay. Kapayapaan na pumula sa iyo, Panginoon. Hindi kaya unawain, ngunit nadarama, nararanasan. Salamat, Panginoon. Sinasamba ka namin, ninanakila ka namin, pinagbuburihan ka namin. Patuloy, Lord, sa pagtungay namin sa iyong salita. Patuloy kayo sa aming pangusap.
pamamagitan ng iyong salita, lalo pa namin hindi lamang madama, limaw naman kailangan ng iyong pag-ibig sa amin. Lalo pa namin makita, maunawaan at maranasan ang kapayapaan na ibibigay mo sa amin. Lord, speak to us, Panginoon, as we listen to your word, Lord. Bless us, and you alone be honored and praised. In Jesus' name we pray and bless you. Amen. Praise the Lord. 안녕하세요. Tayo po ay nasa huling linggo na po, no, sa ating pong temang Pray Every Day. Last Sunday, ano po ang title ng message natin ng last Sunday? Jesus prays. That Jesus prays regularly. Jesus prays prior to an event or actions to take. Jesus prays for the glory of God the Father. Ngayong umaga po, tumayin natin ang salita ng Panginoon mula po sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanatang 18. Luke chapter 18. Lucas, Kabanatang 18. Ang ating pong babasahin ay mula bilang 1 hanggang 8. Luke chapter 18, verses 1 to 8. Nagsabi si Jesus ng isang talinghaga sa kanila upang ipabati sa kanila na kinakailangang manalangin lagi at huwag manghina. Sinabi niya, sa isang lungsod ay may isang hukom. Hindi siya natatakot sa Diyos at hindi niya iginagalang ang tao. Sa lungsod na iyon ay may isang balo na laging nagpupunta sa kanya. Sinasabi nito, ipagiganti mo ako sa aking kalaban. Sa ilang panahon, ang hukom ay umayaw. Sa bandang huli, sinabi niya sa kanyang sarili, hindi ko kinatatakutan ng Diyos at wala akong iginagalang ng tao. Ngunit ipaghihiganti ko ang balong ito. Kung hindi, papahuli niya ako sa kanyang patuloy na pagparito. Sinabi ng Panginoon, dinggin ninyo kung ano ang sinasabi ng di makatarungang hukom. Hindi ba ipaghihiganti ng Diyos sa kanyang mga pinili na dumarayo sa kanya araw at gabi? Hindi ba siya Hindi ba siya magpapasensya ng lubos sa kanila? Sinasabi ko sa inyo, agad niya silang ipaghihiganti. Magkagayon man, pagdating ng anak ng tao, makasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Malayo tayo sa pagbabasa po ng salita ng Panginoon. At kung bagay ang nasa pong ibahagi mula sa ating pong binasa. Una, the purpose. The purpose. Ano ang layunin, ano ang intensyon ng Panginoon na kanyang pinaparating ang talinghagang ito. Ang talinghaga o parable about the widow and the wicked judge. Ano ba ang kanyang ibig iparating? Ano ang layunin ng talinghagan ito? And very clear sa verse 1,
Ito po ang layunin. Ito po ang layunin ng Panginoon sa kanya po pagkikwento ng isang talinghaga. Sabi po ng verse 1, nagkwento si Jesus sa mga tagasunod niya upang turuan silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. So, ang layunin ng Panginoong Jesus, the purpose of the Lord Jesus Christ, using this parable, ay upang paalalahanan tayo turuan na lagi ang manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Question, do you pray? How often? How seldom? Gaano kadalas? Ang minsan na tayo po ay nananalangin. Ang layunin ng Panginoon sa talinghagang ito is to teach us to pray always and not give up. Yan po ang magandang mensahe natin. Pray always and don't give up. Again, do you pray? And do you always pray? Ito pong panalangin ito, no, is not a prayer, no. The Lord Jesus is telling us, no, na mag-pray kayo lagi, wag kayong hihinto hanggat hindi nyo natatanggap ang inyong hinanais. Halimbawa, you're praying for ka, just keep praying for ka hanggang sa ito'y magkaroon ng katugunan. O you're praying for a bahay, sige lang, mag-pray ka lang ng mag-pray hanggat hindi ka pa nagkakaroon ng bahay. Ito nga bang ibig sabihin ng Panginoon sa mga talinghagang ito, that pray always and never give up. Gahanap ako ng forever, pray ka lang ng pray hanggang dumating ang iyong forever. Ito pong talata ng ating pong binasa from Luke chapter 18 ay connected, no, sa previous verse, sa chapter 17. Tingnan po natin, basahin po natin, and so we can understand na sinasabi ni Lord na pray always, no? Hindi niya hinasabing, if you're asking for something, no? Halimbawa, bahay, you just keep praying and praying and praying hanggang sa magkaroon ka ng bahay. Again, no? Sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, to understand, halimbawa yung ating text, no? Understand the context, no? Understand, no, kung saan anong nakapaloob sa text mo by reading, no, surrounding your verse, yung before the verse, before the text, and then after the text, para maintindihan po natin yung tinatawag na context. Okay, so to understand kung ano ibig niya sabihin na what we should pray and pray always and not give up, basahin natin yung previous verse o yung mga talatang nabanggit bago ang chapter 18 verse 1 na ating po pinagbuburay-bulayan. So in chapter 17, ito po ang nangyari. Then begin sa verse 20. No, yung Bible natin, no, makita natin may mga subtitle, no, so divided na siya para makatulong sa atin to understand, no, yung konteksto ng bawat nakapili tayo ng isang text. Maintindihan natin ito. So in Luke chapter 17, beginning verse 20, minsan si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, walang makikitang palatandaan ng pagdating ng kaharian ng Diyos at walang magsasabing narito na o naroon sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Verse 22, at sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahon na hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao, ngunit hindi ninyo ito makikita. May magsasabi sa inyo, naroon o narito, huwag kayong pupuntahan, huwag kayong maniniwala sa kanila, sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao ay darating na parang kidlat na nagliliwanag sa buong kalangitan. Ngunit kailangan munang magdanas siya ng maraming hirap at itakwil ng sanilahing ito. Ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Ang mga tao no'y nagsisikain, nagsisiinom, at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa barko. Dumating ang baha at namatay silang lahat.
Gayon din ang nangyari noong panahon ni Lot. Ang mga tao ay nagsisikain, nagsisinuman, bumibili, nagtitinda, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ang araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Verse 31, sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba pa upang kunin ang kanyang mga kasangkapan sa loob ng bahay, at ang nasa bukid ay huwag nang umuwi pa. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot, ang sinumang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawala nito, ngunit ang sinumang mawawala ng kanyang buhay ay siyang makakapagligtas nito. Sinasabi ko sa inyo, sa gabi iyon, may dalawang tao na nasa isang higaan, kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang nagtatrabaho sa bilingan, kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid, kukunin ang isa at iiwan ang isa. Saan po ito mangyayari, Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya, kung nasaan ang bangkay, doon nagkakatipon ang mga buwipre. So ano pong connection po ng Luke chapter 18 verse 1? No? This is connected concerning sa muling pagbabalik ng Panginoong Yesus, His second coming. So what you should pray always and not give up. No? Ano po ang ibig po niyang sabihin, no? To pray always and not give up. Na tayo po'y lagi ang manalangin araw-araw hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon. Sapagkat as we wait the second coming of the Lord Jesus Christ, makakaranas tayo dito ng mga hirap. Makakaranas tayo dito ng kabigatian. Makakaranas tayo dito ng pag-uusig. Makakaranas tayo sa buhay na ito na tayo'y mapapalibutan ng kasamaan. Again, no, we read na darating si Jesus just like sa panahon ni Noe. Ang mga tao sa panahon ni Noe, sukdulan ng kasamaan, wala silang intindi kundi ang kanilang mga sarili. Wala silang takot sa Diyos. Ang description doon, sagad hanggang buto ang kanilang kasamaan. So tayo to imagine na mabuhay sa ganitong buhay. Nagsasabi ni Lord, pray always and not give up hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoong Yesus. To pray na lumaganap ang kaharian ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng mabuting balita upang siya'y muling bumalik na. Remember sabi ng Matthew 24, verse 14, maglalaganap sa buong mundo ang mabuting balita, saka lamang darating ang Panginoong Yesus. Let there be light, and there was light. This world is going to chaos, kaguluhan, pagkawasak ang hinaharap ng mundong ito. Then and only then, mararanasan lamang po ng mga mananampalataya ang bagong buhay, no, sa muling pagbabalik ng Panginoon. Ang bagong mundo, ang bagong langit. And so habang tayo nandito sa mundo, let's keep praying and praying and not give up. Always pray na huwag tayong manghinawa at huwag tayong mawalan ng pag-asa. Yun po ang ibig ko sabihin ng Panginoon, to pray always and not give up. Of course, no, I believe, no, hindi po masamang mag-pray, no, magkaroon tayo ng bahay. Hindi masama mag-pray tayo na magkaroon tayo ng sasakyan. Hindi masama na patuloy tayong manalangin na nawa ang mga anak ko makapagtapos ng pag-aaral, maging malusog sila. Nawa, Panginoon, kami ay magkaroon ng magandang buhay. Hindi po masama ang mga bagay na ito na ipanalangin. But, kung ito lamang ang panalangin natin para sa buhay natin at sa buong buhay natin, think about it. Mananampalataya kaya ang ganong klaseng nananalangin na all his prayer is for himself and all his life, yun ang kanyang laging panalangin. Lord, mabubuhay ako hanggang sa mamatay ako, ito lang po ang aking panalangin. Bigyan mo ako ng bahay, bigyan mo ako ng pera, bigyan mo ako ng kayamanan, bigyan mo ako ng kalusugan, makapagtapos ng pag-aaral ng mga anak ko, gumanda ang aking buhay. Yun lang po, period.
At hindi ako manghihinawang ipanalangin ito hanggang sa mamatay ako. Kaya sabi sa iyo matabi, edi wow. It tells us na yung taong ganito ang panalangin ay hindi talaga ng totoong mananampalataya ng Panginoon. It's not. Because His all concern ay pagbuhay sa buhay na ito. Wala siyang pangitain sa buhay na darating. Buhay na panlangit. All His concern is ang buhay sa mundong ito. Again, hindi masama manalangin sa mga bagay na ito, pero kung ito ang panalangin natin sa buong buhay natin, then questionable po ang ating pong pagka-mananampalataya. That all what we want is all I want at yun lamang ipag-pray ko. Diba, ginawa KKK, kalusugan, kaligtasan, kayamanan. And has nothing to do with buhay na walang hanggan, buhay ng pagsunod sa Diyos. Has nothing to do with sa kaharian ng Diyos. Jadi para tayo yung mayaman na hangal sa Luke chapter 12, remember? Sabi niya, ayusin kong lahat. Yan, malaki na ang aking mangan, kakain na lang ako, magsasaya na lang ako, iinom na lang ako, matutulog na lang ako. Makita natin doon, wala siyang tinukoy na kapwa niya, wala siyang tinukoy na Diyos, kundi ako. No? Pati sarili niya, kinakausap niya doon, no? Sa Luke chapter 12. No? Let me read sa verse 16. Luke chapter 12, simula 16, pagkatapos isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga, isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin, kaya't nasabi niya sa sarili, tignan niyo kung kausap niya, sarili niya. Napakamakasarili nitong mayaman na ito. Ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Alam ko na, ipapagiba ko ang aking mga kamalik at magpapatayo ako ng mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili. Pati nakakausapin, sarili pa niya. Marami ka, no? Referring to himself, hindi ibang tao. Marami ka nang naipon para sa iyong mahabang panahon. Kaya't magpahinga ka na lamang kumain, uminom at magpakasaya. Ganito po ang kaisipan ng isang tao walang kinikilalang Diyos. All he wants and all he think of is ang kanyang sarili. Yes, maaaring may mga taong nagkakawang gawa, gumagawa ng mabuti, tumutulong sa kapwa, pero kanilang motibo ay para sa sarili. Para sila ay madakila, para sila mapapurihan, para sila sumikat. Not really to help, but for himself. Again, kung ganyan po ang panalangin natin, then be watchful. Bantayan natin ang ating mga sarili. Ano sabi ng Panginoon sa mayamang hangal na ito? If we will continue reading sa Luke chapter 12, verse 20. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi rin ito babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasabihin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit tukha naman sa paningin ng Diyos. Again, if this is how you pray for yourself, all you want, and all your life, para lamang sa iyong sarili, probably hindi ka talaga tunay na mananampalataya ng Panginoong Jesus. Anong tinuro sa atin ni Jesus? The Lord's Prayer. Ang Ama namin. Siguro maganda tunghayan natin para mapaalalahanan tayo. Memoryado ito ng marami, pero how do we really sincerely, with all our might, understand this prayer? Kasi pag di natin naiintindihan ng panalangin na ito, o kung paano natin naiintindihan ng panalangin ito, this will reflect sa ating buhay. Tunghayan natin Matthew chapter 6. Beginning verse 9. Matthew chapter 6, beginning verse 9. Ano sabi? Si Jesus ang nagsasalita, ganito kayo mananalangin. Bago natin ituloy ang basa,
you prepare your heart, your mind. Probably you know this prayer, pero baka hindi mo to iniisip sa isip at puso mo. So bago natin ituloy ang basa, prepare your heart and mind. As we read this prayer, itong maging sukatan, itong maging evaluator ng how we pray. Sa aking bang pananalangin, ganito ba ako manalangin? Kasi again, ano sabi ni Jesus? Ganito kayo mananalangin. So as we continue reading, again, attest yourself, examine yourself, how do you pray? By asking these questions, ganito ba ako manalangin? Ano sabi ni Lord? Tuloy natin ang basa. Again, verse 9, ganito kayo manalangin, Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan, dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban, dito sa lupa tulad ng sa langit. Dito muna tayo sa dali. You ask yourself, do you pray for this? Na you are praying, Lord, sambahin ka ng mga tao. Do you pray this prayer? Lord, dumating ang iyong kalooban, maghari ang iyong kalooban sa buhay ng mga tao, tulad dyan sa langit. Do you pray that prayer? Amen. Do you pray, Lord, dumating sa buhay ng asawa ko, ng anak ko, ng mga kapitbahay ko, ng mga mahal ko sa buhay, ng kapwa ko, ang iyong paghahari. Sila'y sumunod sa iyo, sila'y sumamba sa iyo. Do you pray that prayer? Amen. Oh, Lord, tingi niya. Lord, konti na lang matatapos ang pag-aaral ng anak ko. Sige pa, Lord. And then pagkakapagtapos na ng pag-aaral, Lord, bigyan mo naman siya ng trabaho. Konti na lang, Lord, makakapagtrabaho na. Pag nagkaroon na ng trabaho, Lord, sana naman magkaroon po kami ng negosyo. Nagkaroon na ng negosyo, Lord, sana makabili kami ng sasakyan. Nagkaroon ng sasakyan, Lord, sana makabili kami ng aeroplano. Nagkaroon ng aeroplano, sana magkaroon kami ng airport. Nagkaroon ng airport. If we chase after material na bagay, hindi tayo manghihinawa dahil hindi tayo magpupulfill ng mga bagay na ito. Kayo say amen? Amen. Kaya hindi ganun ang nilagay ni Lord na panalangin. Dito kayo manalangin. Bigyan mo kami ng pagkain sa araw-araw. No? First and foremost, sambahin ka ng mga tao. Now, can you imagine, kung lahat ng tayo sasamba sa Diyos, kahit matulog ka sa kalsada, you're okay. Kayo say amen? Imagine lahat ng mga kamag-anakan mo sumasamba sa Diyos. Well, magugutom sa atin. Amen? So, ganito ba tayo manalangin? Hindi, tsaka lamang sa verse 11, bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Do we pray this prayer? Lord, balot na balot ng kasalanan ng mundo. Kaliwat kanan nandiyan ng tukso. Lord, ilayo mo ko sa tukso. Keep me safe kasi gusto kong sundin ang kalooban mo. Kasi gusto kong bigyan kita ng lugod sa buhay ko. Gusto kong makagawa ko ng mabuting bagay. And how can I do it kung kaliwat kanan nandiyan ng tukso? Kaya Lord, ilayo mo ako sa tukso. Ingatan mo ako. Do you pray that prayer? Or Lord, please naman, dagdag naman kita kasi lumalaki ang mga anak ko. Again, these prayers are not bad. Hindi po masama ang mga prayer na yun. Kasi amen. Amen. Pero kung yun lang ang listahan natin sa panalangin natin, no 10 taon na ako nananalangin at tinignan ko yung listahan ng aking pananalangin, yun at yun. No? Kaya nga minsan, nabuboring na tayo manalangin eh. Lord, alam mo naman kung anong hihingin ko eh. Kalusugan, kaligtasan, kunting pera lang, di pa marami. Ang boring ng prayer life ko. Why? Because you are not praying the way Jesus taught us to pray. Kaya wala tayong gana mag-pray eh. Kaya boring ang panalangin natin. Kasi minsan, nagigilty na rin tayo. Lord, na-pray ko lagi, patawad. Lord, patawad. Kaya siya, kinanta ko na ka lang. Lord, ginawa ko na lahat para ginawa sa prayer ko. Pero boring pa rin ako. Why? Kasi yun lang naman ang items ng prayer natin. Pero sabi ni Lord, mag-pray
nang sambahin siya ng maraming tao. Mag-pray na dumating ang paghahari niya sa maraming tao. I hope and pray, no? Lagi po ninyong pinapanalangin ang ating pong panambahan. I hope and pray na you are praying for me, na gamitin ako ng Panginoon, maipahayag ang salita ng Diyos. Sapagkat nagsisimula ang pananampalataya sa pakikinig ng salita ng Diyos. So again, do you pray this way? Kung boring ka sa pananalangin mo, maybe you're not praying this way. Minsan kaya tayo nag-feel guilty kasi nakikita natin lagi ng ating sarili, nag-pray lang naman talaga ako na may paluhod-luhod pa, may paiyak-yak pa. Kasi kailangan ko ng pera, kailangan kasi may sakit ang anak ko. Kasi sabi na yung gabi, nahiya naman tayo kay Lord. This is not how Jesus taught us to pray. Tingnan natin ang ating mga sarili. Kailan tayo lumalapit talaga sa Diyos? Only if we are in need. Only bigat na tayo sa problema natin. At yung problema natin, hindi naman problema. Problema ko, Lord, yung anak ko hindi pa nananampalataya. Kung problema mo, pira. Wala na kami, Lord, dahil sa COVID, wala na kami merienda. 3 times a day na lang kami kumakain. Kalukoy naman din mo. Lord, merienda na lang namin lagi. Construction break. Latte pizza. Kaawa-awa ka naman. So this is how you pray. Hindi ganito tayo tinubuhan ng Panginoong manalangin. Now, the parable. So, tapos na tayo sa purpose. Let's look at the parable. No, ang parable o parabola, talinghaga, no, ginagamit ito ng Panginoong Jesus sa pagtuturo ng katotohanan. No, gumagamit siya ng paghahambing, no, mga bagay, pangyayari, o hayop, o tao, para magturo po ng katotohanan. Nakikita natin yan, halimbawa, no, to mention some parable, no, ng Panginoong Jesus, the parable of the sower. Inihambing niya ang isang tao na nakinig na salita ng Diyos, magalak na tinanggap ang salita ng Diyos, pero nung dumating na ang pagsubok dahil sa salita ng Diyos, tinalikuran niya ang salita ng Diyos at hindi na siya namunga. Saan inamping ni Lord? Sa isang binhi na napunta sa mabatong lupa. So, paghahambing. No? Gaano tayo makikinig? Are we like, no? Mga tao na tagapakinig na katulad ng binhi na napunta sa mabato, di ba? Pag nagtatanim kayo, pag mabato yan, maaaring tutubo yan mabilis, pero mabilis din yan mamamatay kasi walang hinap na soil, walang hinap na nutrients para maganda yung bunga. Another parable, no, na ginamit ng Panginoon, the parable of the wise builder. Saan niya hinambing ang isang makikinig na salita ng Diyos ang nagsasagawa? Sa isang matalinong tao na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. And in this parable, the parable of the widow and the judge, again, in Luke 18, pinagtulad naman ng Panginoon ang pananalangin, no, ng walang hinawang pananalangin and not giving up no prayer sa isang balo na araw-araw na humihingi at hindi nangihinawa na humingi ng katarungan. Kahit yung hukom na kanyang hinihingan ng katarungan ay walang pakialam sa kapwa at hindi kumikilala sa Diyos. Basahin po natin ang talinghaga again, no, verse 2 to 5. The parable. Verse 2 to 5, sinabi niya sa isang lungsod ay may isang hukom. Hindi siya natatakot sa Diyos at hindi niya ginagalang ng tao. Sa lungsod na iyon ay may isang balo na laging nagpupunta sa kanya. Sinasabi nito, ipaghiganti mo ako sa aking kalaban. Sa ilang panahon, ang hukom ay pumayaw. Sa bandang huli, sinabi niya sa kanyang sarili, hindi ko kinatatakutan ng Diyos at wala akong iginagalang ng tao. Ngunit ipaghiganti ko ang balong ito. Kung hindi, papagurin niya ako sa kanyang pagtuloy na pagparito. So through this parable, no, pinapakita ng Panginoon kung paano tayo dapat manalangin lagi at huwag
no, manghinaan ng loob o huwag tayong bumigay o hindi tayo po mawalan ng pag-asa. Katulad ng balo na ito, kahit alam niya na ang hukom na kanyang hihingan ng katarungan, I don't know kung anong justice ang kanyang hinihingi, no? Ay kahit alam niya na itong hukom na ito, walang kinikilalang Diyos, walang kinikilalang kapwa, pero araw-araw, gabi-gabi, lumalapit siya dito, kumakatok siya dito sa pintuan ng hukom na ito para humingi ng katarungan. You may ask, paano nalaman ng babaeng ito na itong hukom na ito, walang kinikilalang Diyos, walang kinikilalang kapwa? Hindi nga ba totoo naman kapag sino ang sikat, no, yung mga gumagawa ng masama? Sino pinag-uusapan lagi, diba? Ang gumagawa ng masama. Manood tayo ng balita, puro bad news. Pag nagtumpukan tayo, ano mas magandang pag-usapan at mas mahabang pinag-uusapan? Mga maling nagawa. Kaunti na mag-uusap ng mga bagay na magagandang bagay. But of course, no, obviously, no, this man is no, dahil nga hindi siya marunong makipagkapwa at siya ay walang kinikilalang Diyos. At ang mga alagad, no, na kanya pong kausap dito, relate na relate, no, dahil sa panahon nila, common ang injustices o kawalan ng justisya. At isa sa mga biktima ng justisya o hindi nabibigyan ng katarungan ay ang mga balo. So, ito ang kanyang ginawang halimbawa to teach us to pray always and not give up. Katulad ng balong ito. Pangatlo at panghuli, the point of the matter. The point of the matter. Ano ba talagang pinakatinutumbok ng Panginoong Yesus sa kalinghagan ito? Wala nga akong maisip na word, no? Na letter P, kaya point na lang. Okay? Kung meron kayo naisip, balitan nyo. Bakit naman point? At intentionally, gusto ko lahat P. Okay? So, ano ba talagang tinutumbok ng Panginoon? Ano ba talagang gusto niyang iparating sa talinghagang ito? Yes, no? To pray always and not give up. Why? Verse 6 to 8. Sinabi ng Panginoon, dinggin ninyo kung ano ang sinasabi ng di makatarungang hukom. Hindi ba'y paghihiganti ng Diyos ang kanyang mga pinili na dumaraing sa Kanya araw at gabi? Ang sinasabi ni Lord, narinig niyo yung sinabi ng hukom na walang kinikilalang Diyos, na hindi nakikipagkapwa. Diringgin niya yung balo, no? Not because meron siyang concern sa balo. Nakita niyo yan? Not dahil may concern siya sa balo, not because naawa siya sa balo. No? Anong sabi niya? No, hindi niya binigyan ito ng huko, o ng katarungan, o binigay niya yung kahilingan ng balo, not because naawa na siya, o bumilib siya sa katsagaan ng balo. Ano sabi? Again, verse 5. Ngunit, kausap pa niya dito, sarili pa niya. Talagang makasarili itong tao nito. Huwag niyo namang isipin yung minsan yung anak niya nagsasalita mag-isa, makasarili niya. Baka nag-memorize lang yan ng memory verse. Again, verse 5, ngunit ipaghihiganti ko ang balong ito, kung hindi, papaguri niya ako sa kanyang patuloy na pagparito. You see that, no? The reason kung bakit niya ibinigay niya yung request, yung pakiusap ng balo, not because, no, ang galing nito, matyaga itong nanay nito, hindi dahil nadaman niya na naawa siya sa nanay nito, o bumilib siya sa puso ng nanay nito, kundi sabi niya, guguluhin ako nito, hindi matitigil sa panggugulo ito. Kaya bigay ko na. So, talagang selfish itong tao ito, makasarili itong tao ito, walang tunay na kinikilala ng Diyos. Walang pakialam sa kapwa, hindi kumikilala sa Diyos. Pero sabi ni Lord, kung itong walang pakialam na kapwa, walang kinikilalang Diyos, pinili yung bago, paano pa ang inyong Ama? Paano pa ang inyong Panginoon? At pinili kayo, iniyayaan kayo ng kaligtasan,
Inari kayong anak sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Hindi kayo binigay ng inyong Ama. God is gracious. Can you say amen? God is just. He will serve justice para sa kanyang mga pinili, sa kanyang mga anak. Again, no? Verse 7 to 8. Hindi ba ipaghihiganti ng Diyos ang kanyang mga pinili na dumaraing sa kanya araw at gabi? Hindi ba siya magpapasensya ng lubos sa kanila? Verse 8. Sinasabi ko sa inyo, agad niya silang ipaghihiganti. Kung ngayon natin ang aklat ng pahayag, in Revelation chapter 6, Revelation chapter 6, kung hinahanap kayo ang aklat ng pahayag, sa dulo po yan ng Bible. Revelation chapter 6, beginning verse 9. Revelation chapter 6, verse 9. At nang binuksan niya ang ikalimang selyo sa ilalim ng dambana, nakita ko ang mga kaluluwa ng mga taong napatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutuong taglay nila. Sila ay sumisigaw ng malakas na nagsasabi, O Panginoon, Ikaw ang banal at totoo. Hanggang kailan mo hahatulan ang mga taong naninirahan sa lupa at ipaghihiganti ang aming dugo? Binigyan ng mabuting kasuotan ang bawat isa sa kanila. Sinabi sa kanila na magpahinga muna sila ng kaunting panahon hanggang ang bilang ng kapwa nila alipin at mga kapatid na papatayin ng katulad nila ay magana. Hello? You heard no mga martyrs, you heard no mga taong pinatay dahil sa kanilang pananampalataya. And maybe you heard stories no na yung mga pumatay sa kanila na mamayagpag pa, ang ganda pa ng buhay. Ang Diyos ay makatarungan. And one day, the Lord, no, will paparusahan ang mga taong ito. Sadya po meron pong mga bilang ng mga mananampalataya na daranas po ng matinding pag-uusi to the point of death. Tanong ko yung katabi mo, kasama ka kaya dito sa Revelation 6? Mamamatay ka to persecution? Dahil ito, huwag ako, matay na lang ako sa lagnat, huwag na lang sa persecution. But there will be. Kasi ang buhay Kristiyano sa buhay na ito ay sadyang magiging mahirap at marami ang dumaranas ng hirap. Yung mga Kristiyano sa Pilipinas, spoiled. Konting init lang, ayaw na. Samantalang yung mga mananampalataya pumunta sa bundok para may bahagi doon sa kasulusubukan ng mundo, ang ebanghelyo, ang iba kinain pa ng buhaya, ang iba binalatan ng buhay, ang iba niluto sa kawali. So sa inyo po panalangin, isama nyo rin sa panalangin nyo ito. Pray always sa mga missionary, mga pastor. Minsan, I think, kausap ko minsan si birthday kailan ko, I experience makapunta sa isang squatter area. Sabi ko, ako magpapastor dyan, kung hindi ako magtatagal niya. Pero salamat, may pastor doon. Pero ito tayo, kaya ay masarap. Ay paano may aircon. Pero minsan, tulog pa. Yes, buhay Kristiyano, may hirap, may pag-uusig, pero hindi ibig sabihin walang ginagawa ang Diyos. Diba, minsan nagtatanong tayo, Lord, bakit ginawinayaan niyo yung missionary na yung puputan ng ulo? Lord, bakit naman pastor siya? Bakit naman siya
sinugi. Again, nakita natin sa Revelation chapter 6, meron talaga mamamatay dahil sa kanyang pananampalataya. And they are leading to God for justice. Ang sabi ni Lord, wait lang. Marami pang darating na katulad ninyo na mamamatay dahil sa pag-uusis ng ilang pananampalataya sa akin. Pero, ang katarungan will be served because I am just. 2 Thessalonians chapter 1. Pangalawang Thessalonica, kabanatang 1. Mga mananampalataya dito ay dumaranas ng pag-uusig. Hindi lamang pag-uusig na panghalimuran, kundi matinding pag-uusig to the point na kanilang mga mahal sa buhay ay namatay dahil sa pag-uusig. In 2 Thessalonians chapter 1, beginning verse 3, Pangalawang Thessalonica, kabanatang 1, verse 3. Mga kapatid, tama lamang na kami laging magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, sapagkat patuloy na lumalago ang inyong pananampalataya kay Kristo at lalong nagiging maalab ang inyong pagmamahalan sa isa't isa. Kaya nga pinagmamalaki namin kayo sa lahat ng mga iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa gitna ng mga pag-uusi at mga kahirapang dinaranas ninyo. Tanong mo ayang katabi mo, nuusig ba yan? Verse 5, ang lahat ng ito ay nagpapatunay na makatarungan ang paghatol ng Diyos upang gawin niya kayong karapat-dapat sa kanyang kaharian na siyang dahilan ng inyong pagtitiis. Gagawin ng Diyos ang nararapat, tiyak na pahihirapan niya ang mga nagpapahirap sa inyo. Kayo namang mga nagtitiis ay aaliwin niyang kasama namin kapag ang Panginoong Yesus ay inihayag na mula sa langit kasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel na may naglalagablab na apoy. Parurusahan ang lahat na hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoong Yesus. Magdurusa sila hanggang kailan po? Verse 9, magdurusa sila ng walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon at sa dakilan niyang kapangyarihan. Mangyayari ito sa araw ng kanyang pagparito upang tumanggap ng papuri mula sa kanyang mga hinirang at ng parangal ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Kabilang kayo roon sapagkat sinasampalatayanan ninyo ang patotoo ipinahayag namin sa inyo. So itong mga mananampalatayang ito, they experience severe persecution at ilan sa kanilang mga mahal sa buhay ay namatay. Again, dahil sa pag-uusig. Pero sabi ni Lord, sige lang, hayaan mo silang mag-enjoy sa pag-persecute sa inyo. Sige, hayaan nyo silang patayin kayo. Hatulan ko sila hindi yan. Let me end. Reading verse 8, yung pangalawang bahagi o yung huling bahagi. Again, Luke 18, verse 8, o letter B or last part. Ano po yung sabi sa huling kong bahagi? Pagkatapos po ng agad niya silang ipaghihiganti, magkagayunman pagdating ng anak ng tao, makasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Again, si Jesus na nagsasalita. Magkagayunman pagdating ng anak ng tao, na saan o man. Saan o man po, hindi po yan tumutukoy na si Jesus ay tao lang. In fact, ito po'y tumutukoy sa kanya pong pagka-Diyos, na siya ay Diyos na nasa katawang tao. Makasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa? Tanong, no. Kung si Jesus ay dumating na kagabi, last day, judgment day, nasumpungan ka kaya niyang sumasampalataya? Kung kagabi dumating siya. Makasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa? Believing in the Lord by faith in this life. Sa mundong ito,
sa lupa, sa buhay na ito. No? Hindi sa buhay na darating, hindi sa langit, hindi sa bagong mundo, kundi sa buhay na ito. Makasumpong kaya si Lord ng mananampalataya? Dahil po ang pananampalataya is no longer existing kapag dumating na ang Panginoon. Kasi hindi na natin sasabihin yung tulad na sinabi ni Paul, we live by faith, not by sight. Kapag nakita na natin si Jesus, hindi na by faith, kundi by sight na. Tama? Kapag dumating na si Jesus, it's no longer hoping po. Dahil nandyan na eh. Ano sabi ni Paul sa Romans chapter 8, 24 to 25? Romans 8, 24-25. Naligtas tayo dahil sa pag-asang ito, ngunit hindi iyon matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan. Sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nakikita na niya? Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin iyon ng buong tiyaga. So, ang pananampalataya, ang pag-asa sa buhay na walang hanggan sa Panginoon, ay dito sa buhay na ito. Dahil wala pang realization ng buhay natin na walang hanggan, so we still live by faith in this life. At tanong, mayroon ka bang faith sa Panginoon? At kung kagabi dumating si Lord, nasumpong ang kakayahan niya, may pananampalataya. 1 Corinthians 13, verse 13, last verse, and I will end. 1 Corinthians 13, verse 13, samantala nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit anong pinakadakila? Pag-ibig. Why? Kasi pagdating ni Jesus, we see Him face to face, it's no longer by faith, but by sight. Habang naghihintay tayo kay Jesus ng may pag-asa, pag dumating na siya, hindi na natin siya aasahan. Nandiyan na eh. Tama? So, mananatili na lamang ay pag-ibig. Greatest to sa tatlong ito, pananampalataya, pag-asa, ay pag-ibig. Faith and hope will remain, pero what will remain forevermore is love. Because God is God. Again, kung dumating kagabi si Lord, of course, kung dumating si Lord kagabi, wala na tayo dito. Pero kung dumating si Lord kagabi, nasumpong ang kakayahan niya, may pananampalataya. If your answer is yes, praise God, dahil kasama ka niya sa buhay na walang hanggan. But if your answer is no, kawawa ka. Because ang taong masumpungan na walang pananampalataya sa Kanya will be doomed to hell. And I hope and pray, wala sa atin dito magsasabi, hindi Lord, hindi po ata. I hope and pray na tayo po ay may pananampalataya sa Panginoong Jesus. Not on the day na siya'y muling dumating, kundi bago siya dumating. Meron tayong pananampalataya sa Kanya. Pagkasok kung tayo may pananampalataya sa Kanya, naghihintay tayo may pananampalataya na may buong pag-asa. And so, sa Kanyang muling pagbabalik, masusupunan niya tayo may pananampalataya at tayo sasama sa buhay na walang hanggan sa piling. Tayo pinunan. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita. Salamat, Lord, for reminding us to pray always and not give up. Salamat for reminding us how to pray. Tunay nga, Lord, turuan niyo kami tunay na manalangin gaya ng ibig niyo
kami kung paano manalangin. And we ask you to forgive us, Lord, sa mga pagkakataon na dinidikdik namin ang pananalangin. At sa mga pagkakataon, Lord, na we get bored sa pananalangin, sa mga pagkakataon na ang panalangin namin ay tila bawang para sa aming sarili lamang. Hindi nyo kami pinutusan manalangin para lamang sa aming sariling kagustuhan. Dahil kahit nga ang aming mga sariling kagustuhan ay sinabi mo na aming isang bumi sa iyo at ang kalooban mo ang siyang nangyari. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa mga prayer namin na tila walang bigat, walang laban, hindi naayon sa iyong kalooban. Lord, kung ang panalangin ay utos mo sa amin, and it is, Lord, you command us to pray. So kami nagkakasala kung hindi kami nananalangin dahil kami ay sumusuway sa iyong utos. At kung kami na may nananalangin na parang sa aming sarili lamang, hindi mo kalulugdan ang aming panalangin. Teach us to pray, Lord, with concern, Panginoon, sa paglaganap ng iyong kaharian dito sa lupa, sa mga magitan ng paglaganap ng iyong mabuting balita. Teach us to pray, Lord, na pagharian mo ang mga tao, Panginoon. Napakaraming tao, Panginoon, na hindi kumikilala sa Diyos. At kung kumikilala man ay sa Diyos-Diyosan, Panginoon. Kaya marapat lang hindi kami manghinawa at mawala ng pag-asa na manalangin ng gaya nito na yung tinuro sa amin, sambahin kanawa ng mga tao. Kami na nagpapahayag na kami mananampalataya, tumanggap ng kaligtasan ng buhay na walang hanggan. Hindi nga ba marapat lang din kami manalangin para sa mga mahal namin sa buhay, sa mga kaibigan namin, sa mga minamahal namin, dahil malibang paghari ka sa kanila, malibang sambahin kanila, malibang sampalatayan kanila, ay hindi sila makakasumpong ng buhay na walang hanggan. At ang iyong muling pagbabalik, Panginoon, ay katulad ng isang magnanakaw. Unannounced, walang nakakaalam. Kung naman nagbigay ka ng mga tanda, we really believe, Lord, na we are saved because of your grace through faith in the Lord Jesus Christ. We really believe, Lord, na sa pamamagitan ng pakikinig ng iyong mabuting balita patungkol kay Kristo, kami nagkaroon ng pananampalataya at nakasumpong ng kaligtasan. Hindi nga ba marapat kami din manalangin lagi at huwag manghinawa na mabuting balita ay maabot sa marami, lalo na sa mga mahal namin sa buhay. Lord, teach us to pray. Lord, danangin ko, Lord, mula sa iyong lingkod hanggang sa mga bata na narito, Panginoon, magkaroon kami po ng tunay na pananalangin gaya ng iyong tinuro sa amin. Hindi kami, Panginoon, mag-enjoy lamang sa buhay na tinatamasan namin, meron kami. Hindi lamang kami mag-enjoy sa panambahan na meron kami.
na malaya, na walang pag-uusig, walang paniningil, kundi kami makidalamhati, makiramay, makidaig, makipanalangin sa maraming dako sa mundong ito. Ng pananambahan ay sinisiid, ng pangangaral ng mabuting balita ay sinisiid, ng mga kapatid namin sa pananampalataya na sinuong ang mga lugar kahit may banta ng panganib, kahit sa kanilang buhay, maalala namin sila, Panginoon, sa aming pananalangin. Lord, as we end, Panginoon, itong tema namin sa buwan na ito ng Pebrero, to pray every day, Lord. Nawa hindi lamang po namin ito natapos, kundi ito'y pasimula, Panginoon, ng malalim namin pananalangin, mas seryoso namin pananalangin, mas makadiyos na pananalangin, mas makaharian na pananalangin, mas makalangit na pananalangin, panalangin na pinagulugdan ninyo. Teach us to pray, Lord. At muli, Panginoon, patawarin mo kami sa aming kawalan ng pananalangin, sa aming makasariling pananalangin. Patawad po and change our hearts, Lord. Teach us to pray and indeed enable us to pray. Salamat po na marami. Praise you, God, we honor you, Lord. In Jesus' name. Amen. Magsitayo po tayo bilang pagkalang sa salita ng Diyos. At makibukas po tayo sa pangalawang Kronika, chapter 31, verse 4 to 5. Inutusan din niya ang mga tao na nakatira sa Jerusalem na ibigay sa mga pari at mga Levita ang kanilang bahagi para makapaglingkod sila ng lubusan sa kautusan ng Panginoon. Nang ipaalam na ito sa mga tao, bukas palad na nagbigay ang mga Israelita ng unang ani ng kanilang trigo. Bagong katas ang ubas, langis, pulot at iba pang produkto ng lupa. Binigay nila ang ikapo ng lahat nilang produkto. Extend po natin ang ating kamay sa tithes and offering. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, salamat Panginoon, ikaw ang aming Diyos na nagbibigay ng aming mga pangangailangan. Salamat o Diyos sa iyong kabutihan na nagkaloob sa amin ng kakayahan, Panginoon, upang makapagbigay ng aming mga ikaw. Salamat Panginoon sa pag-iingat mo ng buong linggo, anumang aming pinagkakitaan. Salamat o Diyos. Salamat Panginoon, napakarami mo na nagawa para sa amin. Kaya marapat, Lord, na ibalik namin ang siksik, bibig at umaapaw. Salamat sa mga kaluluwa, Panginoon, na nagbigay ng kanilang mga tithes and offering. Naway patuloy mo silang i-bless, Panginoon. Punin mo ang kanilang ugasan mo, God. Bagay ang mga di pa nakapagbigay sa umagang ito, Panginoon, bigyan mo sila ng pagkakakitaan, Panginoon, upang pasusunod ay makabahagi sila, Panginoon. Salamat ni Lord sa mga buhay ng mga tagapagtago nito, Panginoon. Naway patuloy mong ingatan ang kanilang buhay, Panginoon, upang may tago ang mga nalikot nito, Panginoon. Tulungan mo, Panginoon, upang magamit namin ng tama ang mga ikapong ito, Panginoon, para sa ikalalago ng iyong banal na iglesia. Ito ang aming dalangin, may pasasalamat. Sa tanging pangalan ni Jesus.
Amen. Praise God. Nabusog po ba tayo sa salita ng Panginoon? Amen. Amen po ba? Amen. Amen. Dadako na po tayo sa announcement. Next week, midweek worship service is coming March 3. Ang song leader po is Sister Bisha Pelaez. Presider, Sister Giselle Villarba. Next week, Sunday worship service, March 7. Lord's Supper po natin yon. Ang song leader po natin ay si Sister Gigi Camanya. Backup, Brother Kelvin, and Sis Annabel Labo. Presider po is Sister Bisha Pelaez. Ang tithes and offering po ay Sister Lenny Galicia. Cleaners at usher po ang Women's Ministry. All deacons, all chairman and co-chairman po, and treasurer, meron po tayong class mamayang 3 p.m. And all youth po, iwan po muna tayo after the service. And some announcement po ay kay Pastor na lang po. Okay, announcement po, no? So malapit na po ang Holy Week. So I encourage po ang every ministry na mag-send po kayo ng prayer meeting, no? Sa inyo po mga kanya-kanya ministry. Kung anong araw, anong oras. No? So, as response, no? Itong ating pong tema na to pray always. Okay, so sa lahat po ng chairman po, chairman, no? I hope makapag-set kayo ng araw, oras where you can pray together dito sa church, no? Ng inyo pong mga kanya-kanya na ministry. I don't mean, no, na lahat ng men's, women's, punta kayo dito sabay-sabay. Set a date, no? Na to pray dito po sa loob ng church. Whether overnight prayer meeting or don't watch or whatever time, no, na meron po kayo mapagkakasunduran para po sa pananalangin. Okay, di ba tayo natin tumayo? Gawin po natin ang praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God our Father and the communion and fellowship of the Holy Spirit be with you all, both now and forevermore. Amen. Amen. Pray for me.